Hindi niya nga masabi nga, yes, I had wives. But I am separated from them and I am in love with this woman. Hindi niya nga masabi! Vanessa, gagagaga, alpot, ritukada, pugita ka noon. Nung 16 years old ka, ubod ka ng pangit, marami kang kurikong alpot. Hindi niya nga masabi, so ganito ang karakter sa patay huya nga si Erwin Tulfo. Ang kakapal sa mukha mo kung gaano kanipis ang iyong titi. Sabi ni Rachel nga taga-Amerika, maliit lang man talaga, confirm yun sa akin. Confirm, Loy. And again, Mr. Haynes excused your client's attendance, but you made clear it's relatively short here. Yes, I was going to observe, of course, that movement of a detainee from the detention unit court is an unsettling experience, even for the sturdiest. He's fully aware that. Right. Yes. Well, as you're on your feet, Mr. Haynes, we may as well start the introductions with you. Well, I'm ably assisted today by Miss Gibson. Thank you very much. And the appearances for the prosecution. Good morning, Madam President. Good morning, Honors. Jeremy. Thank you very much. And finally, the representative. Good morning, Madam President, Your Honors, Ann Grabowski and myself, Paulina Masida, for the victims today. Thank you. Yes, Ms. Masida, can I just clarify something while you're on your feet? I know you're the only representative appearing today, but the pretrial chamber, I think, appointed 3 of you. Can I ask which of you is lead counsel? None of us, the 3 of us are lead counsel, actually. The way in which we work, we normally agree on a common position before any hearing before the chamber if necessary or anything. So we actually act as a single team. This is the expression which was used by pretrial chamber. But we don't have a formal lead counsel in the team, and we take our decisions jointly and collegially. Yes, all right. Well, I mean, that of course is a matter for you, but I want to make one thing clear. Only one of you Yes. from the 3 that have been appointed will be asking questions. I'm not going to have 3 people asking. Can reassure Madam President, this is also our understanding, and we will always be in agreement between the 3 of us who will be leading a specific questioning for a witness or a specific arguments in court. So in other words, also for legal arguments, only one of us will address the court. Thank you. That's very helpful. Thank you very much indeed. All right. I don't think we've got anybody here from the registry this morning. So we might as well move to, as I say, what is a relatively short session. The first item on the agenda was the deadlines for the filings of observations, the expert panel reports. And we set, make it clear, the experts who are going to examine used. We set the following deadlines: the 18th of August for the experts to file their reports, 24th of August, registry was going to file, but right, and 31st of August, observations from parties. Request made for natural hearing. Now, Mr. Nichols, the Office of the Prosecutor requested item. Is there a reason for that? Yes, Your Honor. Thank you. Really, what we're asking for is one more file our observation other week. Reason is very simply on the 31st of August, we're going to have to file our pretrial brief.
complete our disclosure, we'll sort of asking for, this will drop on us, and we can't really start writing it early during that last week as well, when we expect busy, depending on outcome is quite a lot of work. Asking for one more week file so that we can have more time after our deadline for projects, a total of like approximately formally on 5. But I don't see that this would slow things down substantially in a way, and those are the grounds. Not, it was just that, Mr. But it's the knock-on effect because, as you say, if an extra week, well, then we'll again have to give offence. Your Honor, I think we were filing simultaneously. Yeah, yes. So, No, I so just, it yeah, won't have that extra that I. yeah. Sorry, you're quite right. Mr. Haynes, We've got no difficulty with doing some. Ms. Masida. Same with us, Your Honor. It's all right. We'll be merciful, Mr. Nichols, as it's early on. And Thank you very much, Your Honor. You can have the extra week. Then the next item, it was the adoption of the protocol on the handling of confidential information. I think you've all seen that it's really the standard one that appears in all trials. Does anybody have any comments? No, Your Honor, just I thought it hadn't been formally adopted yet, unless I'm wrong. Adopted by the pretrial chamber, Yeah. the standard one annexed trial manual. But just asking that it adopted it. Reconfirmation, Yes, excuse me. I think that's right. Well, does anybody have any objections? Otherwise, we'll just order it to be filed, adopted and filed. We did have a couple of small observations to make about the text of it. I think spec might be better done in writing. The practice in the past, well, it shouldn't hold things up at all. But Well, responsible. I think then we'll simply, well, we'll wait for your potential objections and see if we want to make amendments, and then we'll instruct the registry. Pilot. Whatever the procedure is with critical. Right, page limit of the prosecution's trial brief. Well, you again, Mr. Nichols, asked for this. How many pages are you asking for? That's for 160, Your Honor. 40 pages. That's almost the standard. That's 40 less. May use a. Yeah, and is that with or without annex? Annexes. Because Well- you've got some help. You had some helpful annexes attached to the pre-confirmation. Yes, that would be without. The annex in the brief, but that Yeah, that's right. Yeah, yeah, we all agree. Yes. All right. thank you very much, Your Right, then we're going to give some dates for the next status conferences. There'll be one, as I think we've already given the date, the 14th of July. Is that right?
these are all dates that we'll put into the calendar, but if it turns out there's no need for anything to be discussed, then we may vacate them. But otherwise, 7th of September, 13th of October, 2nd. I rather feel the one on the 7th of September because by then we'll have had the reports. That certainly must expect, unless there's some medical. The final matter that I want to raise is this. That's the question of statements being made by counsel, the media. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media. Common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of undoubtedly, obviously, fake news. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. Nothing could be these criminal activity. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be part of the reporting of the earlier proceedings in the case was not assisted by comments made by previous defense counsel Nicholas Kaufman to the media. 3rd of October of last year, the pretrial chamber issued a reminder to him to remember that he had a professional duty to be respectful and courteous to the chamber. Regrettably, that reminder had no effect. On the 26th of April this year, after the appeals chamber had made its decision on jurisdiction, Kaufman gave at least 2 interviews commenting on the decision. Some of those comments were his personal view of legal decisions made by the court as a whole, and were on any showing wholly inappropriate. The more so when made by counsel case. In the light of this previous history, this trial chamber feels it incumbent to repeat the reminder or warning to all counsel in the case for the reasons that I have already expressed, the importance of trial. We see no reason why counsel should feel it necessary to make any comment to the media. The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course
We should add finally that we are somewhat surprised to see that other than the catch-all type provisions which are contained in the Defence Code of Conduct, namely Articles 5, 7 and 24, no guidance on the topic of media comment is offered to Council in any of the Act, including prosecution. But of course, it's particularly applicable Code for Defence Counsel. And we feel that this is a lacuna which should be rectified sooner. So, are there any other matters that Council wish to raise at this? In that case, morning. All rise. We will away. Alright. So, tapos na ba yon? Napaos na ako. Okay. Okay. Yes, mga palangga, natapos. Ang bilis lang, ano? So, anyway, kanina, kung narinig din niyo narinig din niyo kanina yung unang part ng pinag-uusapan nila sa second status conference. Grabe na malat na ako. Pinag-usapan nila yung schedule ng evaluations, ng medical evaluations, at yung preparation sa trial, both parties. Diba? Na kung saan, mga kababayan, ang sinabi yung mga dates. Teka, dito. Type natin. Okay. Sinabi yung mga dates doon sa first part na kung saan, may darating pa actually ng mga status conference, July 14, September 7, October 13, at November 2. So, yun yung mga unang pinag-usapan nila kanina. So, pinag-usapan nila yung protocols, yung mga confidentiality, at yung mga sensitive information na kung saan tatalakay nila sa trial, mga palangga. At, pinagbigyan din yung yung hiling actually ng prosecutions na magbigay pa ng ng konting panahon. So dito mga kababayan, wala tayong gagawin kundi mag-pray at mag-abang syempre kung ano yung mga what you call it, kung ano yung kalalabasan, kung mabibigyan ba after evaluation or medical evaluation ni PRRD, di ba, dahil ni-request siya ng depensa na kailangan ay, yun nga, titignan yung medical condition ni PRRD. So, again, nag-usapan nila yung patungkol dun sa witness list, listahan ng mga witness, mga ebidensya, parang katulad yung ginagawa kay Inday, yung pre-trial conference, 'di ba, sa impeachment niya. So, yung mga ebidensya, 'di ba? So, ano yung mga dokumento na mga isi-submit. So, more on ganun lang yung pinag-usapan doon kanina, mga kababayan. At sabi ko nga, I hope na mabigyan si PRRD ng ang tawag diyan? Mabigyan siya ng temporary release. Okay? So kung mapapansin ninyo, napaka-iksi lang, kasi nga, lang yun status conference lang. So, yun nga, kanya-kanya silang, what do you call that? Maglalatag ng mga ebidensya. So, kung mapapansin nyo kanina, mga kababayan, pansin nyo ba, na si Kaufman, okay, ay nabanggit, okay, dun sa pinaka-last part. Talagang
binoljak siya ng huwes. Okay, see that? Kasi binalaan siya na, maging professional, kung naabutan niyo yun, na maging professional siya, iwasan yung magbigay ng mga information outside o sa media. Mga kababayan, binanggit October 25, okay? Last year, na binabanggit ng judge, kanina, I think I need water, binabanggit ng judge doon na irespeto, maging professional, kung ano yung mga, pinag-uusapan doon, hindi dapat siya mag-go overboard. Alam naman natin, di ba, na si Kaufman ay talagang parang botangero. Even yung pamilya, yung mga kaguluhan, pinanghimasukan niya. Kaya nga nagwagi siya, di ba, kay Hanilet, na hinarangan niya. I mean, yung pagpasok, nag-away-away pa ang mga Duterte supporters dyan. Right? So, nakita nyo, narinig nyo mga kababayan, na tama talaga tayo, majority, yung vibes natin dito kay Kaufman, even yung Korte Suprema, even yung judge dyan sa ICC ngayon, na mukhang, sa tingin ko naman, mukhang impartial naman siya so far, yung nakikita natin. At, yun nga, binabanggit niya na yung mga, yung mga hindi professional na pag-akto na ginagawa ni Kaufman. Right? Dahil siya intragero, talagang, nagpapa-interview siya ng bonggang-bongga, nagbibigay siya ng mga personal opinion. Remember, galit na galit tayo. I mean, not really galit na galit. Umasa tayo dati na pinaasa niya tayo na parang not really 100%, but sinabi niya he is very positive na mabigyan ng interim release si PRRD. Nalala niyo yon? Yung iba doon, nagalit sa akin, nag-away pa tayo, kasi nagpapa-interview siya, interview ng bonggang-bongga. At I hope itong si Peter Haynes, okay lang naman magpa-interview siya, wala namang problema para ma-update tayo, di ba? Pero dapat, mukhang hindi naman siya katulad ni Kaufman na botangero, pakaalamero, parang chismoso sa squatters area. Di ba? Na parang sunog baga yung dating. Di ba? So narinig nyo mismo, mga kababayan, na mismo yung judge. Alright? Kaya nagbigay siya ng warning dito kay Peter Haynes. Doon sa last part kanina na narinig ninyo, inulit-ulit niya na wag magbigay ng mga information or mag-create ng public opinion, even ang mga media pinaalalahanan, di ba? At doon sa mga rules na hindi ka dapat gumagawa ng chika. Di ba, imagine, nag-away-away pa tayo, ang dami, nagkagalit, nag-unfollow and everything, dahil sa kaputahan ni Kaufman. Matamang-tama ako, pinaasa niya tayo, hanggang ngayon buwisit ako sa kanya, kumubra lang siya ng pera. Pero hindi niya na bigyan ng interim release si PRRD. Right? So, yon, narinig ninyo na more on both parties, prosecution and depensa, tayo yon, mga kababayan, na sinasabi na yun na nga, iwasan ang magbigay ng personal na opinion outside court. Alright? Tapos sinabihan din yung mga social media, parang, yung mga nagpe-fake news dyan, ewan ko, I don't know, kung ito ba, sabi ko nga, ito ba ay magiging impartial? Itong, itong judge na ito? We don't know. Basta yung kabuuan na yon na pinag-usapan nila ngayon, maiksi lang, mga palangga, yung tungkol sa rules, at ang pinakamalaga doon, yung inaantay natin na, what do you call it, medical evaluation. Okay? Sa kay PRRD. And sabi nga natin, prior to this na ma-retain si si Peter Haynes, okay? Talagang sinasabi ni Spokes Harry Roque, mga palangga, na si Peter Haynes ay isang dekalidad, o kumbaga, naman siya, ang tawag dito, dekalidad na
tawag dito, na abogado. Diba? My God. Tamang-tama talaga ang ating observation, no, kay Kaufman, no? Sobrang tama talaga tayo. Kasi, etong si Haynes, alright, here's the thing para sa akin. Dapat, pag nag-release siya ng statement, let's say update, kung gusto niya mag-update, katulad yan, gusto siya magsalita, well, narinig naman natin, ano ba pinag-uusapan nila? Rules, di ba? Mga ebidensya, you know, ano ang dapat gawin, ano ang hindi dapat gawin, ano yung sasabihin na sa media, huwag mag-create ng public opinion, da. So parang ganun lang, ang schedule ng status conference. So, dapat pag nagbigay siya ng update, para sa akin lang to, hindi ko naman sinasabing sundin nila ako or what. Kung ako yung family, okay? Kung ako yung family, di ba meron si PRRD ng RodrigoRoaDuterte.com na kinreate ng mga kapatid, ay magkakapatid. Yan, magkakapatid na 4. Di ba nakalagay doon, tingnan natin, RodrigoRoaDuterte.com. Naka-ano na ba kayo doon? Naka-subscribe na ba kayo doon? RodrigoRoaDuterte.com. Okay? I think this one. Okay, higo. Ito. Alright, mga kababayan. So, here we go. Kung di pa kayo nakaka-follow, ay mag-follow na kayo. So, sa kakapapasok lang, katatapos lang po ng second status conference na kung saan, you know, palitan nyo na lang yung first part, ayoko na ulitin, wala na akong boses. So, ang advice ko lang, kung ako lang ang may, nakapag-ano na ako dito, mag-ano na kayo dito, mag-sign na kayo. Okay? Ayan, legitimate ito, kasi ito ay, accept na lang to. Dahil ito ay ang nagpo-post nito ay ang mga pamilya. So, my advice, kung ako lang ang masusunod, lahat ng mga updates ilalagay ko dito. Kasi anyway, RodrigoRoaDuterte.com to eh. So, pwede kayo mag-message dito. Ayan, nakita niyo yan. Nakapag-sign in na ba kayo? Ayan, this website is placed to honor the many letters and messages you have sent to our father since March 25. So, I think pwede dito mag-update. Okay? Kung ano man ang, you know, website naman yan. So, baka pwede dyan na lang ilagay yung updates ng abogado ni PRRD na si Haynes. Or, pwede rin naman siya magpa-interview sa mga media. Pero dapat wag yung pangsunog baga. Katulad ni Kaufman. Buisit na yon, 'di ba? Ayan, mag-follow na kayo dyan. Buisit na yon, pinagkitaan niya lang mga Duterte, pinaasa lang niya tayo na mabibigyan ng interim release. Siyempre, si Inday Sara, hindi yan magsasalta ng negative, you know? Hindi yan magsasalta, you know, lawyer siya eh. Vice President siya, hindi naman siya botangera katulad din ni Satanas, katulad ni Bangag. Hindi yan magsasalta ng negativity ng mga lawyers na hinire nila. Kasi binayaran nila, di ba? Hindi naman maganda yon. Ang pwede lang magsalta ako, kayo, tayo, kasi we're not party of the case. Tayo ay mga, ano lang, taga-suporta. So kahit murahin natin si Kaufman, kung ano man sasabihin natin dito, mga kababayan, walang hindi maapektuhan yung kaso. Imagine mo kung si Inday nagsasalta ng ganito. Siyempre, hindi maganda ang reflection sa kanya kasi anak siya ni PRRD at hinire niya ang lawyer. So, pwede sabihin ng mga bashers, ano ka pala ina-hire mo, ganyan, ganon. Ngayon, nasasabi kayo ng negative. Diba? Out of delikadesa, professionalism, you know, hindi siya dapat nagsasalta. Pero tayo, si Maharlika, pwedeng durug-durugin si Kaufman kasi buisit siya. Punyeta siya. Nag-away-away pa tayo. Ang daming nag-away dahil sa kanya. Tapos nagpakalat pa yung mga alpot. Nandiyan na si Kaufman at saka si Amy nagkita na. Ito na, mapapalaya na si PRRD. Nag-press release pa mga alpot. By this time, I think that was September, naku, makakalaya na si PRRD. Putang inang ito. Dahil kay Kaufman, dahil pinaasa tayo. But anyway, dahil din sa mga alpot. But ganun pa man, di ko natatagalan. Yung boses ko nawawala na. Binigyan pa kasi ako nitong, you know, ni Manila, binigyan pa ako ng, akala nyo, kape iniinom ko, soda. Ang sarap naman kasi kumain habang nanonood. Laki ng cheese curls ko. Ayan, dikit-dikit na sa ngipin ko, kaya tinigilan ko na. Yes, Nathan, Christine Mendiola,
Blade, Gina Tubo, oy, ano na follow mo na si PRD. Thank you palangga. Si Mary Joy, Probes, okay, November 10, 67, Kim Kinyu. Yes, and did I say ano? Ano yung sinabi ko page? Ano sinabi ko palangga? Oh, yeah, it's the website is Rodrigo Roa Duterte. Okay, .com. Rodrigo Roa Duterte. So, sa mga palangga, so far, yun lang naman yung update doon kanina. Alright? Paul Jacay Kaufman, then, what do you call it? Yun nga, evaluation sa ni PRRD, sa kanyang kalusugan. So yeah, we'll see kung ano yung mangyayari. Then, ang sinasabi pa doon, mga kababayan, yung, nasabanggit ko na kanina, media appearance, kung nasasabihin, di ba, para tayo may ekolalia. So, I hope, I'm praying na umayon yung makita talaga sa evaluation, sa medical evaluation, na kailangan ni PRRD na makauwi, kahit hindi man siya makauwi sa Pilipinas sa ngayon, yung magkaroon siya ng interim release, makauwi siya sa let's say, isang malaking bahay o apartment na makakita niya yung pamilya niya dahil 81 na siya at nakita naman natin kung anong kabutihan na ginawa niya sa Pilipinas, taliwas sa mga kaputahan ng mga dilawan. You compare the panahon ni PRRD and the panahon now. Kanina pinag-usapan natin yung viral trending na barilan sa Tacloban, saksakan sa Cavite, kung ano-ano pa. Napakalungkot na yugto ng buhay ninyo. At siguro yung karamihan sa inyo na nakaranas ng safe na kalye ng panahon ni PRRD, nag-wish din kayo na sana may presidente talaga na concern sa inyo to give you security, safety, food, opportunities, education, healthcare, everything. Yun lang naman po yung kailangan ng tao wherever you go, ano man ang bansa, education, food, shelter, healthcare, or kalusugan, right? Job opportunities, at safety na pamayanan, and happy family. What else do you need in life? Maliban sa mga putang inang maletagang na wala nang ginawa kundi inubos ng pera. Di ba? Manggipit ng bagapit. Kaya ang mga bata napapariwara, hindi gumagawa ng batas na makakatulong sana sa ating mga kabataan. Ang ginagawa, puro kaputahang batas. Kahit may batas, binabali ng mga hudas. Right? So, abangan ninyo ang mga fake news ng media dahil binanggit sila, special mention sila kanina. So, tayo dito ay nasa katotohanan lang. Right? Yeah, Marcel, I know. Inom tayo ng cloves. Kanina magaling na ako, kumain ako. Lumantakas ako ng tsokolate, lumantak ako ng soda and everything. Waling-waling na batas, sabi ni Jennifer. True. Sabi ni John, bring back home PRRD. Lahat naman yun ang wish natin, Rian road trip, di ba? And of course, from UK, Mercy, magsipok. Yeah, wala na tayo ibang wish kundi mapauwi or at least man lang mabigyan ng interim release si PRRD. So hindi na ako magtatagal, malagutan na ako ng boses, inom na ako ng tea dahil sa advice ninyo. Thank you and I'll see you again later or tomorrow. Totoo ba may mga babae? Kaya hindi niya nga masabi nga, yes, I had wives. But I'm separated from them and I am in love with this woman. Hindi niya nga masabi! Vanessa, gagagaga, alpot, ritukada, pugita ka noon. Nung 16 years old ka, ubod ka ng pangit, marami kang kurikong alpot. Hindi niya nga masabi, so ganito ang karakter sa patay huya nga si Erwin Tulfo. Ang kakapal sa mukha mo kung gaano kanipis ang iyong titi. Sabi ni Rachel nga taga-Amerika, maliit lang man talaga, confirm yun sa akin, confirm Loy. Ang titi ni Erwin Tulfo, lipstick naman talaga. Kung gaano kaliit na Loy sang titi niya, kung ano kanipis ang titi niya, ganun kakapal ang kanyang pagmumuka. Ambisyoso ka mag-Blue Ribbon Committee? Wala ka experience ang bilatsing iloy mo sa Senado kahit 12 months? Ano? Maano ka sa Blue Ribbon Committee nyo, di puta ka? You cannot investigate yourself, Erwina.
Ay, wala ko ligali ng post, so sandali lang. Ang aking videos about him. Paano ka mag-Blue Ribbon Committee? Di puta ka, isa ka sa mga suspect. Wala ka sang desensi, alang nga naman imbestigaran mo ang sarili mo. Gago-gago. Dali, post ko muna to. Erwin. Grabe ka bulok sa pamilya nga na sa mga Tulfo Bilat sing Iloy. Ambisyoso sa mag Blue Ribbon Committee, wala ka gani yung diputa kasang background. Wala kasang background sa legalities, wala kasang background kahit malang nagboy ka sa isa ka legal firm. Para reuse malang kabilat sing Iloy ang ating mga drama sa mikropono, ang pinang bugres kag ang pinang yaw-yaw. Ano ang ilaban mo sa Blue Ribbon and how could you investigate yourself? Ngayon pa nga lang, Bilat sing Iloy, ginakaliwali mo na ang issue. Sinasabi mo na ibigay sa DP, bigay sa DPWH ang flood control because alam mo sa sarili mo 10 ang hinatid sa iyong maleta. I-prove mo sarili mo nga you're correct na hindi ka nga sinungaling. Ano ang ebidensya mo na hindi ka nakakuha sang maleta? How much money do you have? What kind of lifestyle do you have? You cannot establish this. How many kiridas do you have? Where are your kids right now? Ilan ang sasakyan? Di puta. Lahat na bagay ngayon sa buhay mo, Erwin Tulfo, isa lang ang ginapinpoint, magnanakaw ka. Ano ang sabi nila ni Jason sa? Sa kahaba-haba ng kanyang pagiging broadcast journalist, isa siya sa pinakamataas na endorsers ng kapanahunan niya, 1990s kag 2000, kasagsagan ng career ni Mr. Jason Sa. Hindi ya kinita ang 400 million, Bilat sing Iloy mo, ikaw lang nga ang level mo nga kung tutuusin, hindi ka katulad ni Jason Sa, na talagang nag-anchorman sa Together with Mel Chanco. Ikaw sa field ka kag sa radyo, puta ka lang naman, puta kang di puta ka, mga kwan pa ni sila, mga extortionist kag nababaride. Kaya hindi maubos-ubos kahit anong sigaw ni sa mga yudiputa ang krimen sa Pilipinas. Tingala tayo ng tingala sa kanila, asa tayo ng asa, hupya man ni popcorn. Na sana ma-discovery channel natin ang nawawalang hiya sa atin, hindi natin makuha ang justice. Hindi na expose why Bilat sing Iloy tatawagan pala sa mga diputa. Oh, Chinchanso, mga incheck nga mga kwan kemis. Oh, Chinchanso, ikaw daw ang nagagawa sa laboratorio sang Shabu, imimidya ko to. Bigyan mo ko 100 million, ganun sila mang-extort. Meron ako dito sa mga witnesses kag mga ebidensya, yung mga dati nilang tao, yung mga dati nilang mga staff na hindi masikmura ang kababuyan nila sa mga Pilipino. Diyan, ang mga Bilat sing Iloy nga sekreto nila. Ang stars so dagdagan mo na. Huwag ka mag-demand Marian Maed. Wala ka ganig Bilat sing Iloy ka isang star sa ako, ma-demand ka pa ulitin. Hello Perla, congratulations sa mga anak mo, ahay. Mas-send lang ko na ulit sa inyo ha, ang aking tulong sa kanila. Dagdagan ang stars. Hag magpa-Gcash muna kayo. So kanina, nag-epal dito si Maricel, si Imelda, aka Maricel Tulfo. Hindi naman pala ikaw totoong anak ni Rafi, Day Maricel. Aisha Barrera, correct. Piki ng mga Bilat sing Iloy na guys. Masasahol pa yan ang mga iudiputa nila sa hayop. Mabuti pa nga minsan nakikita natin ang angas ni Marcolita. At least malamak makikita natin na talagang maldito kag suplado si Marcolita. Pero totoong tao wala ka pretend. Maangas si Senator Amy Marcos, maldita suplada. Malakas ang loob. Maraming salamat, Senator Amy Marcos. Kung ano man ang kakulangan ni Senator Amy Marcos, bumabawi siya.
May isang pamilya na nangailangan today urgently, ng kanyang tulong, isang family. Lumapit ako sa mga staff. Pag lumapit ako sa opisina niya, hindi nagdalawang salita. Agad-agad din pa-process ang DOH, nagbigay ang opisina ng assistance ni Senator Amy Marcos. Wala gani ng orasan, wala gani 1 hour, bilat sing iloy, agad-agad may funds kaagad ng pamilyang ito, 100,000. Nagsulat, nag-endorse sa social worker, si Senator Amy Marcos. Alam mo yung makikita mo talaga nga she is willing to help. As much as she could, hindi ka na magdalawang salita pag sabi na ganito ang kailangan, walang patumpik-tumpik. Siya lang ngayon, bukod tangi, na nagmamaldita ngayon sa Facebook. Wala siya pakialam. Hindi siya tumitigil. Baris pa rin ang ating magandang senadora ngayon na tested siya, tested and proven. Na hindi lang siya puro salita, na siya ay public servant. Totoong tao si Amy Marcos. Kaya kayo, bilat sing iloy nyo, ginabash nyo siya. Di puta, kayo hindi nyo nga nagagawa ang nagagawa ni Amy. Kung ano man kasalanan sa tatay, kasalanan na sa tatay. Wala naman siya pakialam doon. Hindi naman siya nagmay-ari ng ilang milyon-milyon nga sapatos. Basta ako, witness talaga ako with my own eyes na si Amy Marcos, ang kanyang opisina at mga staff niya, hindi sila mga lulid. Agad-agad automatic nag-release ng funds through DOH. Yan ang totoo nga public servant. Kapag lumapit ka pala sa kanilang opisina, if you know people that would actually go to them and ask help, kasi Huda pa kung ikaw ay against sa kanila or whatever, tumutulong talaga. Share the live. Ang stars muna, do wala ko gana, guys, magsagit. Kapag ang stars ko 1,645, dagdagan nyo naman magpa 500 naman kayo. Inday Liwardo of Lebanon, Kef Halek. Magpa-stars muna. Huwag kayong mga chusera dyan. Itong mga putang ina, ni nga nag-message sa akin, hindi ko nga kayo bilat sing iloy nyo kilala, wala nga kayo share the live ko. Hindi ko nga nakita, yun di puta, ginashare yung videos ko, ang kakapal na mukha nyo humingi sa akin ng tulong. Wala! Hindi kayo ng tulong, ay di puta, hindi ko nga ka mo mapusulan. Excuse me. Now, ganito. So, nag-post ako, actually ako nag-post ang akin admin. Dali lang, guys. Araw-araw naman na iya, subali zero, gid ka mo gali. Araw-araw naman na iya, zero, gid, why gid? Ako si Faith, thank you, 1,000 stars, na ibabab, more pabigang, para maging happy ako. The new 13 majority ikis na yan. Oo, wala na sila 13 majority, ikaw. Sino gani pangalan niya ni Joel Villanueva? Ang sabi ng mga accounting nyo, hindi dating accounting nyo ha, ang mga accounting nyo hanggang ngayon, nag-donate ka ng at least 30 billion. This is straight from the horse's mouth. Siyempre, hindi ko ma-divulge ang mga pangalan nila kay baka tayshiin. Ang mga tao nyo, Joel Villanueva, Jesus is Judas sa inyo. Ay, sorry. Judas is Lord. Dapat palitan nyo ang pangalan ng inyong simbahan. Judas is Lord. Kasi ang Lord nyo si Judas, pati yung tatay mo pala na may property sa Taiwan. May nagsabi sa akin, ginagawa sa tatay mo, nga si Eddie Villanueva,
Manila, Baclaran ang Taiwan. Baka may iskabitsi doon kag may other family. Ang tatay mong pastor. Sabi ng aking eyewitness, palagi siya doon sa Taiwan kag may kasakasama nga ibang mga itsura, may mga anak kag may isa ka babae nga daw mukha niya, daw misis or other woman sang tatay mo now. Maraming galit sa iyo, Hudasiro ka, Joel. Bakit pamintil ang gapasok sa utak ko? Joel Villanueva, you donated an amount of money to your church para mahugasan. Kaya ang pinakamabilis, guys. Paano ka mag-cleanse ang dirty money? Ang makasalanan nga kwarta ang bilat sing iloy mo. Kaya pala, sabi ko na sa inyo, preempt ng UD puta, marami na sa sang isprekitik. Nagadayalog na ang bilat sing iloya. May mamunulog sa, may ma-extemporaneous speaking, may ma-declamation. Ang ating paninindigan sa ating bayan ay tulad ng isang chururot na aking bukod tangi na hinahawakan sa aking puso. Kung ano man ang mangyayari sa special session na ipapatawag ng ating butihing presidente, ako ay pupunta para bigyang pugay at respetuhin ang sinasabi ng ating konstitusyon. Kung ano man ang makikita ninyong mga pangyayari sa susunod na mga araw, ito ay hindi ko ginagawa sa aking sarili. Ito ay ginagawa ko lamang sa aking bayan. Yuta! Sarili mo! You wanna fucking evade jail! You did not want to be in jail. Wala kayo sang strength. Wala kayo sang lakas na katulad ni Jinggoy. Si Jinggoy lang ang totoong lalaki sa inyo kag matapang. Pilat sa iloy ang extemporaneous speaking, may mga storytelling, may monolog na ang gago-gago nga malaway. Amo man na, jugels ka man. Sila'y city ka man, ang pera nga almost 30 million. Sabi sa mga accountant yung ito ay binigay, dinonate mo kasi kung donation wala tax. You don't have to explain it, but you donated it. I don't know, you have actually, even if you donated, dapat bayaran mo na sang tax and you have to establish where the money came from. Katulad kay Speaker Mike Defensor, 5 million ang dinonate niya. Noong eleksyon kay Marcoleta, it was taxed by our government. And he was able to establish saan ang galing pera kasi negosyante si Mike. Di ikaw, Joel Villanueva, Judas is Lord. Sabi ko na nga ba sa inyo, nung nag-post-post siya, sa kanya mga dialogue, mga speeches niya, ang mga susunod na mga pangyayari na inyong matutunghayan, mga kababayan ko, ito po ay dahil sa pagmamahal ko sa konstitusyon. Maraming mga pagkakataon na kinukwestiyon ng aking integridad, ngunit ako'y nandito pa rin. Nagbibigay ng tulong sa mga nasasalanta ng mga bagyo. Ako ay nandyan para sa inyong mga kababayan kong Pilipino. Ako po ay hindi magbabago sa pagmamahal sa ating bansa. At kung ano man po ang inyong makikita na aking pagtawid at pagtraidor, ay ito po ay para sa ating bayan. Gagawin ko po ito para sa bayan natin kasi ako po ay Hanes. Yuta mo, Joel! Ang tatay mo, may isa ka pamilya sa Taiwan. Si Brother Eddie. Alam mo noon, Brother Eddie, ginarespeto. Tapaka ngayon, wala ka mo konsensya nga mag-anak, bilat sing iloy mo, kampera din kayo. Ang mga kalupaan sa isang lugar, I don't know kung anong lugar ko sabi because you know, I'm senile sometimes. May isa pala doon ka lugar dyan sa Pilipinas. Anong tugani man? I don't know. Pero halos lahat na lupa dyan, perdihon yung pabilat sing iloy si Bilyar. May mga kadutaan na kamo sang inyong akulto, sang amay mo. Kaya hindi naman holy brother kung tutuusin, may binuntis din siya doon yung ginatira sa Taiwan. Kahit magpangabot pa tayo sa korte. Ako confident talaga ako because slander. The defense for slander is the truth, and I am fucking telling the truth. I have the truth in my hand. Alam ko na, may mga ebidensya ko di ang tatay mo kada week nandoon sa Taiwan, binibisita ang other family. Grabe ang mga style bulok. Sa lahat dyan ng mga Judas is Lord na kulto. Iwanan nyo na ang pastor nyo nga butigon. Kita nyo gani, wala nadala sa pray-over ang anak niya, ano? Kung tuod-tuod ka nga pastor, kag alam mo nga ninanakawan na bilat sing iloy ang Pilipinas. Dapat sinabi mo, anak mo, pagpakalalaki ka, Joel. Maya ka kay Lord, maya kay Jesus. Kung kailangan kayo, if you are going to be persecuted, then so be it. God is going to find a way to give you back your freedom.
But I do not want you to lie to the people of the Philippines and drag the name of our church. If you were indeed a man of faith, Brother Eddie, you would have stopped your son